Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras ko niya mga tugang alas 7:15 ng pag-aga. Probadong serbisyo. Mga tugang marinaga po sa Sendo, Sabado kunyan, Mayo 11 taon 2024, aton sa inyo mga baretang probadong serbisyo. Sa rabay ba ang tabianan, dito po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Kita po simulcast sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Rinconada area. Natabianan makita sa 99.3 KM Kakampi Partido, asinman sa satuyang FB Live. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga baretang probadong serbisyo ngunyan. Probadong serbisyo. Pigtawan linaw kasugman ni Congressman Elry Villafuerte, kanikaduan distrito kan Camarines Sur ang sayang propostong House Bill duman sa Kamara de Representantes, katuwang sinda Congressman Biggs Villafuerte, asin Congressman Brian Raymond Yamsuang kang Bicol Saro Party List, dapit sa pagkumpleto kan tulong taon at termino ka mga ilhidong sangguniang kabataan asin barangay officials nasa ngunyan 2 taon sana matapos ang eleksyon ka nagtalikod na taon. Sabi ni Congressman Elry Villafuerte, malinaw man sa konstitusyon, siriban sa Local Government Code na ang termino kan mga SK asin barangay officials dapat tulong taon asin kung sagkod sa bulan kan Disyembre taon 2025 may gisarang 2 taon ang termino na malino na ang konstitusyonal. Dagdag pa kang kongresista na ang lakdang niyang ini para ipatama ang tulong taon na termino basado sa konstitusyon asin sa Local Government Code. Asin kung mangyari ang sunod na eleksyon sa 2026 dahil na dapat ini mabago pa. Ngunyan pa sana kaya imbes na gibon ang trabaho ka mga ilihidong opisyal kang barangay asin sangguniang kabataan napigtawan mandato kan mga botante preparasyon na tulos para sa sunod na eleksyon ang inaatupag imbes ang sa ilang trabaho para sa barangay. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Well, nagkaroon ng Supreme Court decision na dapat ang barangay election sa December 2025. Dahil nung pinuspon ng Kongreso ang eleksyon sa barangay, may nag-file sa Supreme Court na mali raw yun. So sabi ng Korte Suprema na sa desisyon dapat ang eleksyon December 2025 dahil na deny raw ang karapatan ng electorate o mga boboto yung right of suffrage na pagpili na pag ini-extend. Pero nakalagay rin naman po dun sa desisyon ng Supreme Court, it does not stop Congress, it does not preclude Congress for the amending Republic Act 9164 subject to guidelines. So ano sabihin ng Korte Suprema? Yung ginawa dati mali, pero yung Kongreso may poder pa rin na ayusin. So alam naman natin na kung mali talaga yung pag-extend noon, acceptahin na lang natin yan. Pero sinabi naman ng Korte Suprema, pwede naman nating baguhin pa ng Kongreso. Yan, no? Anong basihan ko po? Nakalagay po sa 1987 Constitution na ang term ng barangay, mga local official, particularly barangay, ay 3 years. Nakalagay rin sa Local Government Code, 3 years. Pag itutuloy natin ang election na December 2025, magiging 2 years lang po. A little more than 2 years lang ang term nila. Yan ang unconstitutional. Yan ang mali. At yung sinasabing right of suffrage, ng karapatan na pagpili, pagboto, hindi nagtatapos yan sa pagboto. Pag nagboto ka, ibig sabihin, yung binoto mo, inaasahan mo mag-perform, gumawa ng mga programa, serbisyo, sa term na 3 years, hindi 2 years. Paano magagampanan ng binoto nila na incumbent barangay official kung 2 years lang? Kaya nangyari ngayon, imbis na mag-perform at trabaho, puro politika na dahil election na next year. Yan po ang naging prinsipyo na nagtulak sa akin na i-file itong panukalang ito. Talagang unconstitutional eh. Sa Constitution at Local Government ko, sinabi 3 years, tapos ikakat natin. Anong karapatan ka ng sino man
na i-cut ang term ng officials, di ba ho? Sabi nga nila, wag mag-extend, di wag rin wag rin magputol, di ba? So sa akin, tamahin na lang po natin 3 years at wag na lang natin extend moving forward, di ba? Kung maano yan, kung ma-reset ang barangay elections ng October 2026, wag na natin baguhin po yan moving forward. Parte ka mga palig ni Congressman L.D. Villaforte sa sinambit ng propostong lay naguno man ning suporta sa mga kapwa kongresista gikan sa ibang parte ka na Pilipinas. Mientras tanto, ikinaugmaman ka mga ilihidong opisyal sa barangay Asinsanggo ng Kabataan ana sinambit ng propostong lay na mapalaba kan sa indang termino na makumpleto sa 3 taon. Urbanong serbisyo. Mientras tanto, naipagahali ni Congressman L.D. Villaforte ang posibilidad na siya kumandidato bilang gobernador sa masunod na eleksyon. Uliman kang pagkatapos kan sa intermino bilang kongresista kan ikaduang distrito kan Camarines Sur. Pero, dahil kinumpirmar kan kongresista, nagawa na siyang deklarasyon na mga gobernador kan Camarines Sur sa maabot na eleksyon. Sinabi ni Congressman L.D. Villaforte, ang importante sa iyang unyan, may panagos ang mga pinunan na mga proyekto sa segundo distrito. Dawa bako na siya ang representante digdi. O yung parte ka mga paig na yan ni Congressman L.D. Villaforte. Progreso Asenso, daming project, billion kada taon, last term ko. So, ang tao nagtatanong ko sinong papalit sa akin. So, may posibilidad naman po na Villafuerte rin ang pumalit sa akin. Pwede rin naman po ako mag-governor. Pero ang pinaka-objective talaga, if ever mangyari po yan, ay ipagpatuloy rin ang mga programa sa distrito at mapagpatuloy rin ang mga serbisyong ka-Fuerte sa probinsya. Kasi yan ang gusto ng mga tao, di ba, na kung sakali man magpalit kami ni Governor Luigi, ay ang gusto nila mapagpatuloy po ang serbisyong ka-Fuerte, ang mga scholarship, medical burial assistance, mga covered course sa probinsya. At ginawa na po namin yan nung ang aking ama ay na-elect na governor for 16 years. Ako po ay sumunod sa kanya. Tinuloy po ni Governor Mix, tinuloy po ni Governor Luigi. Yan ang gusto ng tao, yung pagpatuloy. Kasi kung tutignan mo, tayo ang local government sa buong Pilipinas na napakaraming eskwelahan na pinatayo, community colleges. Inumpisahan ng aking ama, dinagdagan ni Congressman Nick nung siyang governor, ngayon dinagdagan ni Governor Luigi. Yan ang gusto nilang matapos. No? Minsan kasi hindi natatapos ang isang programa in 3 years. No? So, continuity ang gusto ng tao. Tuloy-tuloy na programa. Posibilidad po yan, pero hindi pa naman po tayo nag-declare. Parte ang mga palig pa ni Congressman L.D. Villafuerte. Mientras tanto, sa kaparehong entrevista kasugma sa kongresista ikaduang distrito kan Camarines Sur. Tubod si Congressman L.D. Villafuerte na mga kandidato bilang alkalde ka Ciudad Caraga si dating Vice Presidente Leni Robredo matapos na ini magbalik restradong botante kan siyudad gikan sa Barangay Karangkang sa Banuaan kan Magaraw, Camarines Sur. Reaksyon ini kan kongresista matapos Maria Elizar na dahil napatubod ang dating Vice Presidente kan ibang kampo ng politiko sa Camarines Sur arog ka mga Fentebel asin Alfilor na si Robredo kumbinsiron na dumalagan na bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Sa pagbalik Kristo ni Robredo sa Naga, dahil na siya kwalipikadong kumandidato bilang gobernador, alagad may posibilidad manggiraray sa pagkakandidato bilang kongresista. Ang problema, dahil naman nahiling si Robredo dahil naman nahilingan na ning interes na magbalik bilang kongresista kan tercer distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Mientras tanto, kangaputon man si Congressman L.D. Villafuerte dapit ki ligasyon na makandidato bilang kongresista kan ika-3 distrito kan Camarines Sur. Sinabi ni Congressman L.D. na dapat si ligasyon magkandidatong mayor bilang incumbent na mayor kan Ciudad Caraga kung tumod siya. Nakadakol siyang akumplishmento
sa sayang pagiging mayor ka na Siyudad Ganaga. Harayo man sumot si Ligasyon na Gumana bilang kongresista kan Tercer Distrito kan Camarines Sur, ninulita dahil niya man pwedeng gamiton ang rekursos kan lokal na gobyerno Kanaga sa sayang pamumulitika sa luwas Kanaga na pwedeng mahulog sa kaso. Unyang pasada, naririsa na mayo talagang ganahan si Ligasyon hulita sa mga ginigibo kaning pagbisita, mayo mang konkretong plano, mayo man tabang asin iwinawalat sa sayang kinukumbinsir na suportaran siya bilang kongresista kan Tercer Distrito. Uya ginari si Congressman El Rey. Well, malinaw na senyales yan na si dating Vice President Leni tatakbong mayor ng Naga, no? Hindi na po yan tatakbo ng congressman kasi kung congressman ang itatakbo niya, hindi naman niya kailangan lumipat na dahil qualified naman po siya tumakbo kahit nasa Magaraw. That's correct. Although qualified siya tumakbo sa rehistrado sa Naga, hindi naman po siya nag-iikot outside of Naga, no? Pero makikita mo pala, supalpal po yan si Arnie Pentebella dahil kung titignan mo nung last month, siya sa kasi dating Mayor Medel Alpilot, pinipilit pa raw si Lening tumakbo na gobernador. Makikita mo na hindi si Lening nagpaloko kay Arnie Pentebella at kay Medel Alpilot. Dahil may nagsabi sa akin, ipinipilit pa raw nila. So ano ibig sabihin yan? Gusto nilang isubo si Lening na lumaban sa amin, samantalang sila ayaw nilang lumaban, di ba po? So, yung action ni Leni, malinaw yan, hindi siya nagpapaloko lalo na sa mga Pentebella. Yan ang malinaw na senyales at ayaw niya makisawsaw na dito sa probinsya. Gusto lang niya bumalik sa Naga as mayor. So, yan ang malinaw. Okay. So, kumusta na po? Si Nelson Ligasyon niya, nagtitay district na. Sabi kang iba, garo suicide, garo wrong move na po si Nelson Ligasyon na garo nagpitik po sa Kapitolyo, Congressman, sir. Nagpapapansin lang naman po yan si Nelson Ligasyon, puro pa-epal. Kung titignan mo nga, mabuting ang lumalabas na lahat ng kalokohan niya ngayon sa Naga, di ba? Mismo si Vice President Leni nagsulat sa isang liham, mabasa ko sa social media, na imbis na mag-atupag yan si Ligasyon ng tama, ang inaasikaso daw, basado dun sa sulat, ay yung STL na payola na natatanggap niya na 2% up 600,000 o 12,000 a day o 360,000 a month. Tapos sinabi rin ni Vice President Robredo na ang mga bidding dyan ay niluluto sa mga kontrata at binibigay sa mga kaibigan. So, pangatlo, nakikita mo naman yung huling issue sa kanya, yung palarong pambansa ay mismo ang mga taga-Naga ay yung pala hindi nabigyan ng ayuda, no? So kung napapabayaan niya po ang mga atleta, ano pa kaya ang bayan ng siyudad ng Naga? Saka makakakita naman, Frank, incumbent mayor siya. Aatras ka bilang mayor dahil takot siya kay dating Vice President Leni Robredo. Kung magaling siya at marami siya na-accomplish, kung sino man lumaban sa kanya, dapat hindi siya matakot. Saka nakakita siya ang mayor ng Naga, incumbent, iiwanan niya yung mga suportadores niya. Dahil tatakbo siya sa 3rd District na basado sa survey, sigurado pong hindi naman po siya mananalo. Dahil unang-una, tatabuhi siya. Hindi naman talaga siya sa 3rd District, di ba? Siguro tumakbo na lang siya ng Barangay Kagawad sa Buhi. Pero palagay ko maski Barangay Kagawad, hindi yan mananalo. Kasi ano naman ang natulong niya sa 3rd District? Dapat kung tatakbo ka, meron kang natulong, hindi yung pupunta ka doon, hihingi ka ng tiwala sa tao na wala ka naman natulungan at nagawa nung ikaw ay nakaupo as mayor ng Naga. Ano naman lang mayor sa Naga, siya nagpapakita ng tulong. Hindi yan, pala sa tingin ko, hindi yan tutuloy kasi mismo anong plano niya, yung gagamitin niya ang pondo ng Naga City sa 3rd District, kaso yan. Hindi niya pwedeng gamitin ng resources, pondo ng syudad ng Naga para sa 3rd District, di ba? Bawal yan. So, paano niya? Kuripot naman siya, hindi naman siya gumagamit ko. Pupunta siya sa ibang lugar, sa labas ng Naga, kakausap siya 2-3 tao, wala man lang siyang iniiwan na kahit na ano. Nagkukumbinsi siya ng mga kandidato sumama sa kanya, at ang kwento,
kinukumbinsi niyang tumakbo, wala naman siyang pinapangako na tulong, tama hindi. So, paano siya makakakumbinsi ng mga suportadores at mga kandidato na gusto mo tumakbo na sa isang posisyon na wala ka namang pinapangakong tulong? Wala ka namang pinapangakong tulong rin sa tao. Ano bang gagawin niya sa 3rd District? Wala naman siyang malinaw na plano. Malinaw po kung ano man ang plano dyan sa 3rd District. Si Nonoy Magtuto ang gagawa niyan, pagtutulungan namin ng Timan Councilor kasama si Governor Luigi at aming grupo. No? Kasi kung mas maraming congressman sa Timan Councilor, mas marami nagagawa. Isipin mo lang kung nasa kongreso siya, kung ano raw niyang gagawin, itatanggalin raw niya ang poder ng gobernador na isuspindi ang mayor. Una-una, hindi naman po siya mananalo. Pangalawa, wala naman siyang suportadores sa Congress. Wala yan, wala po. Ako po ay presidente ng partido ng National Unity Party. Mahigit 40 po kami. So kung meron ko ng sinusulong na panukala, automatic may sumusuporta na sa atin. Siya, ano ba partido niya? Di ba? Liberal Party. Wala na pong 10 ang Liberal Party sa Congress at siya mismo hindi siya kilala. So malabo po yan. Ang dapat ang mga taga 3rd District, iboto nila yung mga katulong at kilala. Hindi yung ganyan na mayor siya ng Naga, hindi naman siya kilala outside of Naga. Pupunta sa kasal, nakatsinelas, insulto po dun sa nagkakasal. Ang mga ordinaryong tao nga, pag nagpakasal, nangungutang para makapalibarong ng Disente. Tapos siya pupunta, ininsulto niya yung pamilya, nakatsinelas. Naka-insulto po yan, hindi yan uubra sa kamarinisor ng mga style niya. Pachinelas na napapaawa. Parte ka papayag ni Congressman L. Villaferte, reaksyon sa mga plano sa politika ni ligasyon. Sa sarap ang ngunyan, ipinagmalaki ni Governor Luigi Villaferte na libre ang gabos na dadalanon sa Kaugma Festival ngunya na taon. Sa sarong entrevista duman sa Metro Manila sa Bayakang Radyo Pilipinas, sinabi ni Congressman Luigi Villaferte na kumpara sa ibang festival sa Camarines Sur, sarong simana ang selebrasyon na pano nin mga bisitang performer, mga artista, mga banda na libreng mananalan ka mga taga-probinsya asin hali sa ibang lugar. Apora kayan, pinagmalaki pa man kang gobernador kan Camarines Sur ang mga nakalinyadang aktibidad na minasakop sa gabos na generation. Magpun sa aki, hubin sa gudgurang ma-enjoy. Uya si Governor Luigi Villaferte sa entrevista kang Radyo Pilipinas duman sa Manila. Siguro ang pumuputok po sa Manila o sa ibang parte ng Pilipinas ay yung mga concert po namin. Yung lineup po ng concert namin, sinubukan namin talagang lakihan, gandahan. Inibeta po namin ang mga pinakamalalaki o pinakasikat na artista, rocker, rapper at iba pong mga singers. Siyempre, we want to cater to everyone, not only a single generation. Siyempre, bata pa po si Gov, 27 years old lang po. Pero siyempre, gusto ko po magbigay ng kasayahan sa whether part ng youth sector, part ng middle age, o part ng senior. Kaya makikita niyo po, meron po tayo dyan mga Apo Hiking, meron po tayo mga Eli Buendia, meron po tayo mga Rico Blanco pupunta. Siyempre, mga bagong, hindi lang bago, pero mga pinakasikat na rapper ngayon, kagaya nila Flo G, nila Nick Makino, nila Skasta. Pupunta po sila Al James, si kaibigan ko po, si James Reid, mag-celebrate. Si Enrique Hill, matagal na pong hindi nakita on a public stage. Pupunta po para magbigay ng kasayahan sa Miss Kaugma. Makikita niyo po si KZ, lalong-lalong hinihintay, si Juan Carlos, si JK, Six Cycle Mine, Mayonnaise. Grabe po, pinaghirapan po talaga namin para mabuo ang linyada ng Kaugma Festival everyday po. Actually, makikita niyo po na siyempre sa mga ibang festival sa Manila na minsan po 2 araw, 3 araw, nangyayari po ito. Pero ang pagkakaiba po dito sa Kaugma, doon po sa Manila, karamihan may bayad po. Sa amin po, all day, every day, libre po para sa lahat. Yan po ang pagkakaiba ng Kaugma Festival. So, para sa akin po,
gusto ko po bigyan ng opportunity ang mga taga Camarines Sur and ibang parte ng Bicol o ibang parte ng Pilipinas na makita yung mga idol nila, makita yung mga paborito nilang singers, makita yung paborito nilang rapper na wala pong ibabayad. Libre po. Ayan. Urbanong serbisyo. Parte ka mga payag ni Governor Luigi Villaferte sa salong entrevista kasubang paghapon duman sa Manila sa pagi kang Radyo Pilipinas. Mga tugang ngayara po mga baretang salunan tabayanan, mga baretang probadong serbisyo, ngunyan po aldaw na Sabado, Mayo 11 taon 2024. Araw ka dati mga baretang tabayanan, alipuri sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Kita po na ang tabayanan sa 99.9 WEB FM Kamsur. Diyan po sa Rinconada area, siriban sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Naantabayanan naman kita via FB Lives. Sa pagkarang mga pakinibo ko sa technical, sa Naga, kay barang ko si Ariel Camarote. And siyempre duman sa EBFM si Noel Matubis. And sa pangarampakan paginiban niya ito dyan sa partido. Thank you kasi ng pagandabay. Ako si Jun Bernas at yan sa ikalawang parte ng programang Probadong Serbisyo, Serbisyong Kaforte ang Tabayanan. Kay baranan sa tuya mga co-angkors ngunyan pong aldaw na Sabado until 9 o'clock nin pag-aaga. Good morning! Mabalos Kamsur, Mabalos Kaforte. Urbanong serbisyo. So we are celebrating the 26th founding anniversary of AAP. We are the first and only aeronautical school here in Bicol region. And na-invite me ang Provincial Health Office dakulang tabang ta check ni ngunyan ang health kang sa mga faculty staff yan bako lang ta pati si mga students mi so ta uso na pati baga ngunyan ang ibang mga students bako naman healthy dahil lang sila nag-aaram kung ano ang kalagayan kan sa indang hawak. Very thankful talaga ako ta inod na inod no. So this is my first time to requesting sa medical caravan and dayaman kami na sakitan sa pag-request and very accommodating pati ang staff na nag-ano sa mo assist para sa medical caravan. Dako lang tabang po ni since kunyang pong second sem mas dakol po ang subject tapos dakol po ang magigibuhon na ginigibong mi tapos parang mayo din po talaga kaming time para magpa-check up or what. Sita na po kaya nagdigdi tapos mayo na po akong gigibuhon iba kundi magpa-check up. Thank you po for doing this. Dako lang tabang po and I hope na maulit pa po tapos thank you. Ingat po. Malaking tulong po itong libreng medical mission kasi katulad na ngayon, minsan busy na kami, din na kami nakakapa-check up sa mga clinic or hospital. Ngayon, kayo nang dumayo dito para ng medical mission po. Salamat po, Gob, sa ganitong opportunity sa libreng medical mission. Salamat sa libreng consultation and mga vitamins. Mabuhay po ang Villaferte Farm and God bless po. Thank you so much po, Governor Luigi Villaferte. Dakula po ang samuyang pasasalamat halin sa Aeronautical Academy of the Philippines. At in-extend po nindo ang sa indong helping hand dito sa samuyang mga estudyante and sa faculty and staff. So thank you so much po. Na-diagnose po ako na breast cancer noong January 2017. So, kanto po na-operahan na ako. And ako yearly mammogram. Tapos ngayon po, CT scan para sa monitoring. Breast cancer stage 2 dati. Tapos naging 3 hanggang naging 4. Na-operahan ako noong 2021. Hanggang sa dire-diretsong chemo. Sa 3 years na yan, naka-38 chemo na ako. Sa awa ng Diyos, may ganitong libreng CT scan. Kasi di namin kaya, kasi ang cancer, ang mayaman na sakit. Nakulong bagay kasi imbes na ibabayad sa CT scan, magagamit ko na siya para sa bulong na tinitake. Sa pamilya Villaferte, maraming salamat sa pamilya nindo, sa programa nindo na tinataon niya para sa mga nangangaipon ng mga pinansyal na
kaipuhan namin para sa aming sakit, sa mga gamot. Kay Governor Luigi po at saka Congressman Migs, thank you po. Kading dakulong tabang ka na mo ng mga cancer survivor, mga cancer patients. Sa mga araw ko pong cancer survivor, sige lang, magpa-check up, tapos monitor kinuno request, na ano ka doktor, gibukod, araw ka, ako naman nagtatabang. Kahit po akong tabang, kaipuan ko po kayang magpa-opera ka din matakuta. Ako po kaya abnormalities na blood flow, kaya po dakol pong sintabo kaipuan, kaya ito ang tabang kay Congressman Migs Villaverde. Nagda-dialysis po so igin ko. Tapos po nakapila po para sa kidney transplant. Pasyente ko po, si mother ko po. Na-admit po yan sa Josepa. Diabetic po. Salamat po, Congressman Migs. Kading guarantee letter na kakaag ko halagang 100,000 na galing po kanino. Tabang ka na ko ni Kong Migs, 100,000 po ng aming nag-guarantee letter. So, takulong tabang po, para ka na ko. Lalo na pong uwang, lang sakit makahanap sa sintabo. Ako po, natawan po ng halagang 10,000 para sa medical assistant ang magugang ko po. Governor Luigi, Congressman Migs Villaverde, maraming salamat po kaninyong darwa sa pagtabag po ka na ko. Takulong tabang po, ka na ko. Message ko lang po kay Migs, tapos kay Sir Kong, padagos man po at pagtabang ninyo kaya mga nangangaipong tao. Walong bulan po siyang niluwas. Sabi kang doktor, mga late ang mga development niya. Difficile po talaga o araw po kaning minsan pag may dinudumanan po ako, may papaabsinon ko po ang mga tugang sa mayo pong maasikaso sa iya. Salamat po maray sa araw po kaning programa. Salamat po kay Governor Luigi Villaverde. Dakula pong tabang ini sa samuyang pamilya. Sana po dakul pa po siyang matabangan. Ang agam ko, hindi na hubing nalumpo po siya, ay nagpapasalamat po ako kay ko siya kayan, kaya magkaroon raw na siya sa barangay. Nagpapasalamat po ako kay Gob Luigi, tapos kay Pading Elderay. Sa wheelchair sila po nindo. Salamat pong maray. Apoya pong tugang, si Ninita Apoya Espilio. Pangduwa kong tugang. Siya po na paralyzed 2 years ago. Inipulda ko lang kagaanan ta sa iya po pag-iro-iro asin para po may para pa share man sa luwas nganing makahiling man ki mga iba pang tao makalanghap ning duro kaya dakulaon po ang pasasalamat kagaanan sa pamilya sa pag-aro ga iya. Salamat po sa family Villaverde, sa kami po sa natugunan sa request na magkaigwan ng wheelchair. Magayunon po ang programa kang probinsya kaya yaon po ang sa mga taos pusong pasasalamat. Nag-ayat kaming tabang, iging ko sa Doña Jose pa na muna dara, para kulugan nga ni Kiniburos. So ate ko po, ngaran bukad to, Melanie Buena. Naka-confirm po yung sa kay Tancholing po. Tapos po, na-operan po yung sa myoma. Ano pong pasyente, pag-iging ko, na ICU siya 14 days. Nakuko pong amount is 30,000 para po sa tubil po ni ate. Ana ko po, nakilong bagay talaga. Dahil mo, hindi 40,000. Sa aray ko, hindi ko po. Salamat po kaninyong tulo, kading itinabang ninyo ka namang 40,000. Congressman Migs, salamat kading tinabang ninyo dakulong tabang. Thank you po, Gov. Luigi and Congressman Migs. Sadi pong tabang na tinatawo po ka namang daw sadi po rin ko na sa dakol pong pasasalamat kading programa po ninyo. Kay Congressman Migs, salamat sa maray na nagpaabot ka sa mga napapaabot mo mga tabang.
Sa pangangay ko, arag kining hospitalization. Salamat sa maray ka ng mga bilya ko. Ini pong agom ko, pagpuli sa harong, nakalampos ko si payo niya duman sa muyang balkon. Papasalamat po ako sa sitiskan po kan agom ko, iti kapwerte. Masalamat pong maray ta, igwa po kaning libre sitiskan. Dahil po sa mga Diyos, nakulang tamang po ining maray sa inyong samuya. Yes, Luigi po, salamat pong maray sa dakulang tabang po sa muya na ini pong libre sitiskan po sa agom ko. Nakula na po yung tabang sa muya mga Diyos. Hindi po, panarakan mo ni Gov, Luigi Villafuerte. Rin po, ang paglakaw mo, darawan na, timbang na, di ka na masakitan. Wala kung talagang pasalamat talaga abambuhay ko na bubalong-balong ng po na eh. Ito kung mayon na din ako magkakang abambuhay ko po talaga digigiram doon po sa daw ka natigog. Sa iya. Nalatag kami araw ko rin. Kuya na ini. Ako nung tabang ko ni sa kuya, ako mayo pa anim, dahil na ako magtalakaw talaga. Maraming salamat, Gov. Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:47 oras ngunyan. Gusto mo pang lumangoy magtampisaw sa dagat na kasing asul ng langit. Tara na tumayo sa isla ng Karamoan. Hinding-hindi ka magsisisi. Kamsur, good morning. At makisaya sa Aldo na Sabado ko niya matugang kaya mairiwala kita sa programang Probadong Serbisyos. Serbisyos may S. Probadong Serbisyo, Serbisyong Kafuerte. Kunyang pong Mayo 11 taon 2024. Maray na aga po sa Saindo. Kita po na ang tabianan dito sa BBS FM 91.9 sa Naga City Live and sa mga kakamping radyo. Makibar niya ito, mga paginiban niya ito sa programa until 9 o'clock. Kunyang pong pag-aga. Ako si June Bernas. Benny. Thank you very much, and siyempre po sa pangarap ng DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, sa pangarap po ni kakamping Rick Lagarto, Arnedo, inipoan sa disana si Benny Decena, Rinconada. Good morning! Natubiara kita sa 99.3 sa KM Kakampi, dyan po sa Partido area. And siyempre, kaibaran ta si Manager Rick. Manager, good morning! Mornings, mga partners. Paano S? Kadakul kitang S ngunya. Pero ang sayas-sayas mo Kadakul S. Welcome po sa programang Serbisyong Kafuertes. Muya na Sabados. Mineral Daos din Sabados. Ang problema ito, may makitang cash. Ang kaipuanan cash. Oh, may S-pen. Ay, nako. Good morning mga partner and good morning mga tugang sa gabos niya mga praantabay. Welcome sa programang Probadong Serbisyo Kafuerte. As in, good morning sa mga ano palaan.
Lalo na kay Ma'am Luningning. Dyan sa Cavite, dyan sa may BMC. Good morning sa mga Cavite medical Kaulay ko assistants. kaulay ko sa hapon si Ma'am Ningning. Tapos sabi ko, Ma'am, pwede lamang ma'am maka-avail kayan Cavite. Automatic, talagang matindi. Pero good morning na sana at kaming nakantabay sa BBS FM. Good morning. And good morning man sa tuyang mga palang partner. May mga paradangog pala ng BBS FM. Igwaman. Gusto kong sabihin, may mga paradangog pala ng BBS FM dyan sa BMC Cancer Center. Good morning po. Good morning kina Ma'am Ruth. Tapos itong sarong taga San Alfonso na nabisto ni Mrs. Wapon. Salamat sa pag-estimar. Paglaog ko sa BMC, iba ng pagmati ko. Bako na pare kan dati mga partner. Kaya, lalo na dyan sa may cancer center, talagang bawal pala niyan itong mga mariringis. Bawal dyan itong ibaan trato sa mga pasyente. Dapat yan nakangirit ka pag nagsasabat ka ng mga may katuyuhan. Dahil dyan pwede si mga... kumusta si mga gwardiyan? Ang number one kay mga... Kagdaog dyan, gwardiya. Kanto baga. Mayo, ang mga gwardiyangon yan, ang pagrisa ko, garo may mga sadiring kinabana na itong, dahil ka nakaintindiyon. Dahil siya nang labot. Naglaog kami duman sa itong 8-story building. Paglaog mi duman, mabuton si Kwarja. Raya na. At least, tabaka may masabat naman sinda. Ito pala, ipapa-inspection sinda kang civil Police pala. civil Pero security unit. okay man. At least doon yan talagang paglaog mo, iba na ang pagmati bago na pero kan dati. Pero beses lamang kita nakalaog dyan sa BMC ka mga panahon. After so long a time, ngunya naman ako nakalaog. Okay man. Ako may mga amiga magmuyo ako sa BMC. Yaw dyan sa mga, itong department na nag-aaraki? Ubigay ni. Yan. May mga amiga man kita dyan. Ano tama nga taga-ubigay ng mga amiga mo? At least na-update ako kung ano mga sukol, kantahi. Durado kantahi ang pigahapot. Good morning sa ito yung mga praantabay. Good morning. Kan WEB 99.9 WEB Kamsur, asin sa 99.3 Kakampi Partido. Oy, kumusta ang taman mga taga-naga? Ayun pala. Mga taga-naga. Mga taga-nagana. Naganap na. Mga Nanganaan na. Good morning. Mga nanganaan na. Nanganaan na. Good morning. Marinaga sa Indo. Kadakol mga bareta kasugma si Congressman El Revillaferte, kadakol. Lalo lang itong sa pagkumpleto na kan termino ka mga barangay and SK officials. Kadakulan tabang. Yan man daw bilib man ako man talaga sa mga Villaferte. Pag tama. Pag sala. Yan. Pag sala, ikukurhir. Yan. Basado sa kung anong nakapalaman sa lay. So, saro ini sa magayuno na ehemplo. Siring na mga paninindugan kan mga Villaferte. Kaya maaling mo, nagtuturuwang-tuwang Congressman Migs Villaferte, si Brian Raymond Yamsuan. Si Congressman Brian kan Bicol Saro party list. May gusto naman rin na party list representative. Aktibo. Dahil nahalian ng mga ideya. Palibasa aram mo sa experience, kadako naman mga kinaputo na posisyon sa gobyerno. Mananggan. Sa nakalis ng mga administrasyon. Iba man talaga pag experiensyado. And iba man talaga pag talagang isinabuhay mo, sa imong pigrepresenta. Yes. Bako sa kung ano pa man na bagay, naarog kan ibang naririsata dyan, representante ka kan sarong party list. Oo, party list. Ansa imong hero garo suway duman sa imong pigrepresenta. Garo baka permira sarang kwartaan gustong patinayon. Yan kaya masakit. Party list representative, kontratista. Pero permira sarang gustong ipalalagon. May construction firm. Gusto kang ipalalagon ka yung representative na niyo. O kung piraman sinda dyan, kainin na gabos dahil sa kwarta. Pero magbalikan taan legislative kanina, mayo man.
Mayo talaga. Mayo man eh. Legislative achievements inda. Mayo man. Ay, Oo. puro proyektong hinahanap, puro ay si fundo kan banwaan, asin yung ginagamit, ang papatrabaho, ang sa indang construction firm. May mga patrabaho pang nagpalpak, araw itong tinampo sa sarong barangay sa Bula, na luminubog sa sarong party kang tinampo. Sa inda baga to? Grabe ano. So maisip talaga sa tuyong mga kababayan, ano man taarog kayan, ano? Imbis na itong tamang representasyon na ginigibo, nasisibot na maray sa mga siring kaya ng mga proyekto na arungani yan. Imbis na makatabang, nakakadanyar palugod. Dapat nga rin rebayan din sa ng party list group eh. Ano na? Kontratista party list group. Yun ano? Yung masanay. Kontratista. Direkta mo na. Sunwest Corporation Party List. Pwede. Ay, mayo maling legislative works, ha? Mayo, makita na babasa lamang ng mag-epal duman sa Kongreso, iyo. Makiride duman sa mga investigasyon, yan. Aram mo, dati kaya, dahil taman na ikukumparar, halos kulang man ang representasyon kang Bicol. Ngunyan na igwa ng Bicol saro, at least tayo hilig ang komparasyon. Totoo yan. Ano? Na si Congressman Yamusuan nakakonsentrate sa pagbilog ng mga importante mga pidaso ng legislasyon na talagang papakinabangan. Kan gabos sa sektor, palibasa dati man na parte kan DILG. Aram niya sa mga problema. O kung yan nayaw na siya dyan, gusto niyang solusyonan si problema. Ito nga rin pinakalitis ko dyan, ito mga CCTV. Importante daw to. Aram mo kaya, may mga ordinansaan, di kisanaga, nag-uubligar sa mga, pag nag-apply ka rin business permit o mayor's permit, obligado ka na dapat may, pero depende nga rin naman sa personalized na employed sa imo. Number of employees. Oo. Pero dahil dapat maging basehan yan eh. May kaulay kong sarong abogado, nagkakapot siya ka mga kaso kan droga. Paano magabante ang mga kaso kan illegal droga? Lalo na kung bugos yung mga bypass operation. Tama to. Bako sana si mga krimen, barisulbiran sa tabang ganyan mga CCTV. Kundi si mga pang-abuso, mga enforcer. Correct. Mga law enforcement. Tama. Itong mga din nagagamit ng body-worn cameras. Yan. Ito pala, bako man bypass. Darasa na sarong lugar, ideklara by bus. Pero pig-grade pa lang si Harong. Yun nga ni. Dako na ako na si Congressman Yamsuan nakaisip ka yan. Although may existido ng lay na sinusunod ka mga LGU, pero kulang eh. Saka ang LGU, dahil man nag-i-inspection kung naggagarana. Kadaklan yan, manager. Display lang. Yung baga, nakukuasa naman yan, nadidiscover sa naman yan, na-display pala yan. Pag nagkakaigwanin mga krimen, nangyayari na nangangaiponing kopyada kan CCTV. Nakapira na ba? Digdi sa naga example. Nakapira na kita kaya. Itong mga nagkapirang pangyayari digdi na talagang pati ang pulis nagkakagaw-kagaw na sana pag simbaggan si may sadiri. Bako lang nga sa mga private establishment eh. Maging si mga LGU ko yan, CCTV. Totoo yan. Maging sa mga barangay. Display. Ray-ray ng tirado ron. Balik pa kinabang. Aram mo kaya, sa CCTV may dilinsa. Sa transaksyon sa CCTV may dilinsa. Talaga? Igwa nga na kung bistado kaya na ini. Iyon ang transaksyon, iyon ang ipinagbuhay sa iyang pamilya, yung pagtransaksyon sa CCTV sa mga barangay, asin sa iba pang ini. So, yaong kaya dyan, kaya mara ito na iilawan, natatawanin doon sa paagi ni Congressman Brian Raymond Yamsuan, asin kan Bicol Saro Party List, ang mga siring kaya ng mga bagay. Importante yun, sabi mo nga ni partner, dawa igwang existido. Kung dahil man ipapasunod ng tultul asin kulang, dapat papusugon. Kadakol kita mga local ordinances, dahil manababantayan ang implementation kayan. Pero mag-accomplishment ng nailusot, na aprobara, napirmahan ni Mayor, okay na. Pero si execution kayan, saka si namamating implementasyon kang mga autoridad, dahil naman namamati. Mayo kayang monitoring. Mayong monitoring. Pero kadakol monitoring. May monitoring. Kadakol monitoring. Pero may monitoring. Ang bira. Yan, sa mga lakdang ni Congressman Brian Raymond Yamsuan ka Bicol Saro Party List.
Sabi nga ni Jimmy Litada, ano nga yung sinasabi ng Sarong Party List nga? Ito ngayon nakatabang na, nakatabag pa. Pareho man ang text ako. Dawa na ito sa biton, bistadong mari. Ano? Dawa na ito sa biton na bistadong mari. Nakatabag pa. Ano? Tatabagan ka na, tatabagan ka pa. Ay, nako. Ay, aba, ano. O duman sa extension, actually dahil dapat gamitin extension ang termino duman eh. Arin. Itong sa mga barangay official sa kasangsangunang pagkumpleto kasi termino. Pagkumpleto. Pagsunod sa konstitusyon. Ako yan extension. Bakong extension. Oo. Actually, yan ang gusto mangyari ng Congressman Revilla Fertitan. Nakapalaman sa konstitusyon, nakapalaman sa local government code. Si Isay man, si Isay ang may poder na baligahon ito direktamente. Kaya baka naging kung Congress, big declare na unconstitutional. Dahil yaon nga sa konstitusyon. Ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema. Nag-declare unconstitutional. Oo. Duman sa ginibuk ang Kongreso. Malinaw sa sa konstitusyon ng Pilipinas na dapat tulong taon ang termino ka mga pigi-ilihir sa barangay sa kasasanggunang kabataan. Kaya lang huli ka itong mga extension. Sagod na napalipot 2 taon. Ano mo sabi ng ibang congressman na minasuporta rin sa House Bill ni Congressman El Rey? Tama nga yan. Tago niyang palangaling nga yan. Ang inaatupag na kasi pa mga ilihido, pampupolitika na. Preparasyon nga sa 2025 Barangay and SK election. Yun tayo. Sa tulong taon bagang termino, ang inot dyan, ano nga iba yung first year dyan? Ang primerong taon? Tratrabaho. Pabisto. Trabaho. Ikadawang taon, tipon-tipon. Pagtalong taon. Libot-libot. Libot na. Bakong libot-libot? Burbulakbul. Burbulakbul. Na ma-eleksyon na naman. Pa-eleksyon na naman. Kaya ko nagantabay si Federation President si Amigo Tagalupi. Itong tultol na Tagalupi. Si Liga President Christopher Velarde Jacinto. Yan. Liga ng mga barangay sa Kamsur. Yan. Siguradong happy ang sa idang liga, at least mapapalaba. Makukumpleto si tulong taon na termino. Ito bitin man nga. Isa man na gusto mo mabitin sa 2 taon man na. Mario Joseph, ano magiginibo mo sa 2 taon? Sabi nga ni Ken Manager, baka si ilihidong opisyal nag-asinso si barangay maalamang minati si serbisyo kan si mga ilihido. Taping isip ni na permi, si preparasyon para sa sunod na eleksyon. Lalo na si may mga re-eleksyon. Ang SK pati, ang sunod na target kan, regular kagawad or kapitan. Sa barangay. Sa barangay. Kung dahil na sila kwalipikado sa sanggunang kabataan. So magayon hindi pong mga lakdang ini ni na Congressman El Revilla Fortin na sinda sana nakaisip duman sa Congress na hindi po itulod. And sa iling kung kanita, si Presidente Marcos Baga, gusto rin sa ng pirming matawang priority ang kuraho kan kanaklan. Baka iniyo pag nakaabot ni Presidente Marcos i-certify bilang urgent. Lalo na ini tipid ni sa gobyerno 2025 midterm election. Puro sa na eleksyon Puro sa na eleksyon. Pag-abot naman December 2026. 2025. Tama? Si next Barangay Sangguniang Kabataan election, December. Eleksyon na naman. Basta bahon mo yan. Pero at least kung 2026, saro sa ng eleksyon sa 2025, sa Mayo. Ining midterm election. Malinaw man kaya duman sa Article 6, Section 8 kan Constitution nagsasabi, the term of office of elective local officials except barangay officials which shall be determined by law shall be 3 years and no such officials shall serve for more than 3 consecutive terms. Sa Section 43C, kan local government code, sabi, the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan shall be for 3 years, which shall begin after the regular election of barangay officials on the second Monday of May. Yan ang nakapalaman duman. Sa Section 2, man kan Republic Act 9164, the term of office of all barangay and Sangguniang Kabataan officials after the effectivity of this act shall be 3 years. 3 years. Kaya magkakaito si Makalintal,
nag-filing kaso kontra sa Comelec. Kan balgarong kani, asin gibuhon nga ni na... Ang konstitusyonal. Oo. Nag-file sa Korte Suprema, dapit sa ginibukan Comelec kay ito, na yun na nga niya na nagkaigbabaga ng postponement kan eleksyon. Kaya nagkaigwa ng extension man. Talag para labas si termino kan si mga elihidong opisyal sa barangay sa Sangguniang Kabataan. Kaya yun po ang gusto mangyari ni Congressman Eller. Ibalik si tama para sa mga elihidong opisyal kan barangay at Sangguniang Kabataan. Para sabik para haraw siya unido kang kampanya sa barangay NSK election, ma-realize lamang dawa para paano ka mga konstituentes din do. Bakong puro ka mo pamumulitik ang amay. Siyempre, ano kan mangyayari? 2 taon, si sarong taon, Oakland pakilala, pasikat-sikat ng kadikit. Pagkatapos, ang sunod na kayan, sibot na sa pagtipon para sa eleksyon. May sa rin mambagang, may autonomy mambagang barangay, mas rin punduin pinakasalit na unit kan lokal na gobyerno. Yung nga na yan Aram mo kung babalikan ta, kadto sa eleksyon sa barangay, mamang gastos. Totoo yan. Sa Sangguniang Kabataan mamang gastos. Ngunyan. Kadto ang kapitan, inaabot na ning 30 taon. Suko na. Kaya pali. Ika naman nga pali. Kaya pali po, kanyang gala. Kan makrear ang local government code. Nagkaigwa naman sa liring iraan barangay. Dumana na pati sa SK. Kung magkakarawat aki. Karawat aki. Gunyan, depende sa klasifikasyon kang barangay. Kung makandidato kang SK chairman, baka kulang ang 1 milyon sa imo. Karawat karawat magurang na. Karawat magurang na rin. Patarakunan na rin. Nonoy, nini. Sige na, danagan na ta kung bahala. Dahil maasir si Madi. Mayong kapital si Madi para sa akin niya. Karawat magurang na, makunang karawat ako. Kaya na yan, pride na papalaban yan, kasi mga magurang, para si sa mga aki, yung makatuko sa pwesto. Pero ngunyan, trabaho muna kamo. Magtrabaho muna kamo. Konsentra nindo si sektor nindo na mapapakinabangan ka mga hobinis. Dahil muna kamo ka mga basketball na yan. Ano pa? Sa SK? Swimming, ekskursyon. Ako tabay pamangkin man kong SK chairman. Ang number 1 na question ko sa iya. Armo, kadakol scholarship. Ang pag-eskwela ko dyan, Manager Benny, bako araw kang panahon ta, masakiton mo rin mga libre. Scholarship. Kadakol mo nga agihan. May exam talaga. Number 1, si grades mo. Si grades. Imo niyang kadakol na. Kadakol mga educational assistance. Ang problema ko dyan. Igwangani ko mga partner na nagkabiristo. Mauorag ang, mauorag na mga estudyante. Nakakarelibot. Nakakarelibot ng ning scholarship. Isipon mo, after end of the year, talagang medyo dardakulaan sa idang natitipon mga partner. Kabig pa. Kabig pa. Iba ko sana sa mga LGU. DSWD, igwa. May TESDA, pa mga government agency. CHED. May mga foundation pa na kadakol Ngunyan, may problema pag eskwela ngunyan. Kung ang problema ngunyan na sa good college talaga matapos ka. Baski sa mga private school, kung tatao ka talaga and mahigos ka. Ang problema, dahil niaram kan sa ibang mga hubinis. Surupgon. Tapos, kung mga talagang si mga magurang medyo dahil manggayo kabisado mga kalakawan, dahil sila ma-encourage na masayin kami, isa kakaulayon o dapat yung trabaho ka mga SK officials. Itong to sa mga i-motivate ninda. Organize ng mga poor but deserving students na talagang matabangan ninda na makapag-aral, makatapos man ng pag-aaral para maging mareman ng futuro. Bako itong tatabangan ninda pinili ni Mayor. Tabangan ninda in-screen ni Mayor. Si listahan kasi mga dapat mabenepisyaran kan mga scholarship grants na iyan. Pero kung tugot ako, na 2 taon lang ang termino kan sarong barangay kapitan. Pero na kung ang ginigibo, puro patupada sa barangay.
Isipin mo kung tulong taon ng termo ko yun, tulong taon ng patupada kayo sa barangay. Kaya nga rin nababanga man ng reaction dyan eh. May sarong barangay sa Rinconada. No, tupada. 30 sultadas. Subaw-subaw. 30 sultadas sa Rongaldaw. Tupada. Tupada yan. Oo. Illegal na bulang. Yan ang ginigibong gatasan. Parang pambakal ngayon yung gamit ka ng mga tanod. Parang pambakal ngayon. Gano'n pala si gano'n pala si mga pistahan. Tapos na si pista, may kuwempa, may peryahan. Yan, peryahan pa. Yan, peryahan na yan. Nasa enot, nasa permit, Mayo nin Sugal. Anong Mayo? Pagkabanggi, yaw na si Puladayon, si Number Games, Color Games, yaw na. May nga rin sa Lakaw na ini, sa Kalakawan, nababanga man eh. May mga... Nagpapabor, may nagkukontra. Pero kada ako na nagpapabor. May mga nagkukontra. Ninulit, siyempre, mapuputol. Pag dinimala sila sunod na eleksyon kung masunod ning duwang taon na ng termino ninda, tudas hinda. Tapos hinda. Kung puro kalakuan ang ginigibo ninda, ipinapiling ninda sa barangay, siyempre, ang tao, dahil mo naman maistoryan ko yan eh. Marunong na sa yung mga constituentes ko yan kung ansarong opisyal, epektibo, naghahatod talaga ring serbisyo. Puro kung utak illegal, utak dilinsya, utak infrastruktura. Nga na. Pero kabot kita dyan. Sabi kang kuwa, dahil pwedeng bakong safe. Piginsis pa. Pwede nga ya. Ayun nako. So yan. Nakabako lang. Sabi, gwa pa baga naman. Sabi kang sabi kang DPWH, iyang kontratista, blacklisted. Pwede pala. Aram mo kayang kontraktor, permi niya nakukuha ang proyekto kung siya mahal nas naman rin na magtao. Galante. Ito ginapod na advance. Yan, advance. May advance. May advance. Oo. Siyempre, pag may nakuha mo na si advance. So, dawa blacklisted ka. Pag naka-advance ka. Ma-advance. Agwans ka. Ma-agwans ka. Aram mo kaya dapat linawin kaya dapat yung mga blacklisted na iniyo. Baka sa DPWH sa naman siya blacklisted. Sa mga LGU dahil? Sa mga LGU dahil. Grabe naman. Dahil naman na araman yung kay LGU. Mas priority kan mga LGU official. Si advance. Obligasyon. LGU. Para di ka Aramon kung anong klase ang kontratistang yan. Obligasyon ninda yan. Obligasyon yan. Isa ba yan? Bago mag-receive kan si Palnas. Aramon muna. Tati ba at sumabit ka, di magkakaburot-butan si Palnas. Aram mo kaya, dawa gurano mo ipagpara-justify mo na yan nga mga crack na yan, mga leakage na yan. Ay naman nagkaparangiririt sa chat group kaning ining PICE. PICE. Philippine Institute of Civil Engineers. Nagpaparangiririt. Kapay ngayon. Bako lang pala ni sa Kamso sa Naga may pagkur na multipurpose evacuation center. Iyo. Totoo yan. Nagkaperang banwaan sa Kamsur, ikaw naman kaning ginibo ang pagkur. Para yung kantina nila, para yung design, para yung specification kan. Pero man problema. Hindi mo lang sa Naga nagka-problema. Problema. Baka naman sa banwa. Sa totoo lang, kung detalye ang pag-uurulayan, mga partner, mapapaisip ka, 2024 pa sa naman bagangon yan. June 2023, ang DPWH may Department Order 23-61. Sa pag-blacklist duman sa sarong kontraktor. Na iyo ang kontraktor sa 50 million worth na multipurpose evacuation center dyan sa Balatas na granted kan hali sa opisina kang Pagcor. So, anya on duman sa Department Order 661 Series of 2023, pag blacklist sa kontraktor matapos na i-terminate for default ang kontrata, huli sa na ipag-complete sa obligasyon sa mga proyektong inaward sa kontratista. Nakulaon na bayulasyon yan.
Ining kontraktor na ini, bako man pala tigdi, taga ano pala ini, taga Sursugon. Oh. Sa Taga lugar mo? Sursugon. Taga Sursuguno nun. Ang nagrekomendar kan blacklisting, Camarines Sur Second Engineering District dahil duman sa daitultul na project na widening dyan sa Bagula Bridge sa Banwaang Pamplona. Yes, diyan yan sa may halos sa may LTO Pamplona. Pagkabal yung tulay, ngunyan na nakatiwangwang itong dapat road widening. Yun na sana. Ang DPWH baga, interong gagaragalyeta ang sa indang mga ginigibong mga blacklisting mga kung ano-ano. Malata mismong si Secretary Bonoan na nakapirma duman sa department order na alangan man mayo ning kopyada kani ang ibang ahensas. Tsaka pati ang mga LGUs. Dapat lalo na ang mga LGUs. Ano? Kaya ngunyan, questionabling maray kung taano ta naka-transaksyon, taano ta nakalaog ba gani, ining kontraktor na ini, na ngunyan, bago sa nanganin primerong best na naimbulto sa kontrobersiya, na iyoan saro sa pagkakagaw ng payungon yan kan mga obserbador. Sa kamakuna nga, ay ininangyari sa naga, tama daw na rasunan ka na dahil may na nakukontak si kontraktor. Missing na. Ano? Kaya nga inabunaran mi na mo nga si repair. Ay ano man ta mag-abonar kama na Isus Mario. Under warranty. Kwarta kan syudad yung gagamitin mo na pwedeng pakinabang. Isus Mario. Nag-abunaran mo na i-reimburse na lang. Ano pala ini kontraktor na niyo? Renovation kan Virac Public Market duman sa Catanduanes 2020. Kadakol na kapalpakan. Hiling naman unsafe. May history na palang talaga. Mahilig sa mga unsafe na mga proyekto. Pero aram mo, kung araw ka ng mga resulta ka mga pig-implement na mga project yan, sarong bagay sa nang gusto sabihin kayan, matibay yan tumao. Pwede. Matibay yan tumao. Ta siyempre. Aram mo, ang Juan... number one, ma-question ka mga partner. Ma-question ka mo taano. 2017 involved sa falsification of public documents? Iyo ba ka? So, jump pa na sa puntong iyan, illegalista na. Pero tiniwalaan kan sitio, wala tiniwalaan ni negasyon. Ha? Qualified. Qualified. Wow, qualified. Qualified sa kabos na miyembro kang BAC. Ayan lang. Pirang porsyentong kwalifikasyon. Baka naman. Ang problema nga ni, nanganganaan ng porsyento duman sa sarong isyo, 2%. Digdi, nag-deliver 25 to 30. Nag-deliver na kan si makita sinasabi kong sa iniya. Nag-deliver na kasi 20%. May naghagad pang 10%, may naghagad pang 5%. Di 35% gayo. Ay, gano'n nga na inabot 40% Ay, pabihay. Kaya ang patrabaho talaga unsafe. Siyempre, unsafe. Kung anormal na halo kan simento. Iyo. Malasado. Pero yan, ang tamang mixing ka yan, saro. 3x1, 4x1. 4x1. Sarong simento. Sarong simento, 4 na baybay. 4 na baybay. Grabe na gani ko lang 4. Garutulo lang yan. Yan, itong tipid na yung Benny. Kaya unsafe. Manang kapusugan. Kaya normal, unsafe talaga. Resulta unsafe. Pag yan tinarabtaban ang pundo, pag tinarabtaban ng todo-todo, labo-labo, talagang ang permi ng problema dyan, halo kan simento. Kaya nga si patrabaho unsafe, si mga nagdilensya, safe na safe. Ay, safe na safe. Madali yung baga mag-deny, ay day ko aram yan. Day ko aram yan. Madali yung mag-deny, madali yung magtaram, ay dai totoo yan. Tapos, the next few hours. After 48 years. After 48 years. Iyo! Saka na nagpapabayad. Tayo ng bread and butter ko. Pero hirap man.
Oo, iyan, kulang na lang sabihin na, iyan ang pinapakakang ko sa mga ano ko. Mga aki ko. Ang problema, pati si mga pag-iriban niya, hinurulog! O, ikaw ba ka manager? Manager ka. Manager. Pinapanindugan. Mayo nga yan, akong nahihiling na problema. Paano man si mga pag-iriban niya? Bako lang. 8 to 5. Oy, 8 to 5. Tapos, alas 9 na, nagre-report pa. Oo. Bako lang. Ibinugtak ka sa alanganin si mga taga human resources. Si taga-budget, taga-treasure, taga-kuwa. Yung gayo. Ano, dahil nag-iisip ano. Ano na, nagkasurog-punsog po na. Ay, paanin. Kuya niyo, mandatang kaibanan ng uhulog. Kaya manager, dahil mo kung may hulog agad eh. Ay, lamang yan sa istorya ko. dawa sa aram na yan. Pigurulog na sa sinaluko pa siyang buwisit siya. Grabe yung taong yan. Ano? Ha? Araw mo naglalayang kan makulong. Pero kung makabanggit kang pangarang kong buwisit na yan, huna mo, may ining utang na buot na. Ulog na siya kadto duman sa istasyon. Hinalian niya, sinaluko pa. Pero ang konsuelo ba, Marger, na-identify kita naging kaibanan tayan. Ikaw baga off-air, may mga naghahapos sa tuya. Ako, Ujun. Ano yung si amigo mo? Ako man yan, amigo. Naging kaibanan ko lang yun dyan sa kuyan. Aksidente nga ako na kaibanan ko yan sa sarong istasyon kan radyo. Totoo nga ito. Ano masasabi ko? Kulang pa nga ko yan. May pa nga na istorya sa Tex Agor. Yan. Tex, morning Tex. Dahil pa kinakakul istorya. Ano? May pa na istorya sa Tex Agor. Makulang. Si mga nakaibaran mga reporters ng kanali. Si Carlo Baldosa. Si Joel Jeremias. Lalo na si Joel Jeremias. Si Saropa. Si nasa presentasyon LGU mo niyan, si Dakula. Jojo Francisco. Si Jojo. Ay, Jojo. Ay, grabing istorya nga to. Di Jojo Francisco. Ano? Yan mga tao yan pa iristoryan mo, harampang mo dyan. Masaradit yan. Maripang igesta. Grabe. Pag-iba mong kita ng inquiry. Gustong legislative inquiry. Broadcasting inquiry. In aid of legislation. Saan ka nakahiling na nasa management ka kang istasyon? Ano? Babawalan mo si reporter na ilaog duman sa programa si Flash Report? Taduman lang sa programa niya? Kalukun. Bako niya ang Flash Report. Pigsasabutan niya si ibang programa. Saan ka makahiling ng manager? Ano? Na padumanon mo sa sarong kliyente ang reporter. Di siyempre, automatic, dapat si reporter ang naghiro, si reporter ang dapat na makakuha kang porsyento. Di mga tugang. Sa totoo lang, legal, may porsyento kami sa komersal. Legal yan. May percentage yan. Legal yan. So, ang binabayaran dyan, ang istasyon, bago po ang announcer. Ang announcer nakikiporsyento lang. Tapos executive accountant. Papadumanon. Executive account ka. Account executive ka. Sige na nga, Tex. Dumanin na ngayon ni Tex. Duman man ang Tex Agor. Pag abot duman, okay na si transaksyon. Pero ang kontrata. Pag abot kang oras, makuha ng komisyon, mayo na si komisyon. Sa iya na. Namasain, yao na sa iya. Yan ang katotohanan ganyan. At makonselo, itong account executive, halo niya ng kliyente. Sinunod pa. Bako. Nakibanga sa komisyon. Bako lang yan. Ini mga tugang pag-share mo lang sa Indo, sabi nga ni kayan, mas kami nakakabisto. Kang karakter, kang ugali, kang pagkatao. Saan ka nakahiling na reporter siguro? Dahil ka mo magpalisya duman sa mga mahamis na mga tataramon, na maurag burbalintong nin mga tataramon. Yung man yan ang inano ka yan, yung man ang pig-practice ka yan, everything. Ang patunay yan, itong ginibo niyang pigparatabangan siya na congressman. Yan. Ibinalos niya. Nakulong. Ngunit nga araw mo dapat ngunit malis ka na ng siligasyon eh.
Nagpapaliwanag si Legasyon na kaputikan, pakaraot, iniman. Siging ako. Ay mo na rin sa... Totoo yan. Nagninigar si Ayor. Totoo po yan. Totoo po. Totoo po. Panong serbisyo. Ano nangyari? Garo dahil na kinakaya kang utak ang tao gani, Lapit ka rin nga ni Kamakulong. Pag iniba mo, ihulog mo sa pansitan. Ang bila. Pinangarapaan mo pati yan. Kapag yan mga partner, red flag yan, red flag. Ining amigo niya, Marjera, istoryanta ka, Benny. Ining amigo niya. Ining amigo niyang... Si Spans. Si amigo niya. Anagom ko yan. Iya. Basta tirana nga pa rin. yan mulngeng yan ta. Amigo mga... Nga, tirama. Makatakot na amigo. Makatakot na pag-iri. Pag nakangirit na yan, pag medyo butog na ang lumubugan kaya. Dahil man pala nga pa dito to. Probanong serbisyo. Inda daw. Dahil man pala. Nakahuli. Ang bihira. Ay nako, sabi nga ni Kalbari. Mayong ibang makakapagtaram kan legit na mga pangyayari kayan. Si mga nakairibahan, arugta. Maringani naka-experience. Si nagparapasakop dyan. Maringani ko talagang parapasakop dyan. Kaya mo ko nagamit kaya. Makahirak siyempre. Ginaramit. Ginaramit, pambira. Hindi nga, maski yung mga reporters na ngunyan, si mga kaibanta sa Kim, try pag-iraray. Marganita, ay, bistado minay ka. Ako nga ni, pag-i-intimidar naman sa ringkunada. Iyo mo, boy. Nagpadarapan ng tao nyo sa ringkunada. Hay na si tao mo. Marayo na baga. Pinakamalupit. Pinakamalupit. May sarong personality na suya ki Ayor. Ini si Encanto. Sige pang kuado. Sige salon. Ipambira. Dahil talagang tama, Marger, ang sa tuyang magic letter ko niyan, S. Ano S? Daing supog. Daing supog. Daing sukat. Ay, yun pamayari. Sabi nga ni kaya... Ipagsusulit. Kung kami lang makatugang ang mataram, baka ang sarong taon kulang. O di man saro, di nakakatios. Kada ako nagkuko yun eh. Nagsusupport. Kada ako support. Pangiton si Blanc, kalalago ni Blanc. Ay nakakatiusan sa rin. Sige sana, urag-uragi sana sa Facebook. Senyor Eman Gonzales. Good morning. Ay, bambira. Sabi sa naggigil ni Eman. Pero, kontento na ako. Pag may tama itong araw kong sabi ko sa mga, may naghahapot personal, dahil man maninigar nag-iribanan kita kaya. Garo ang pigahagad din sa tuya, daw off-air confirmation. Ako, confirm. Ay, ta-confirma. Aloy na. Confirm yan. Dahil may panakaibanan yan, confirm na yan. Kanto pagpanahon, kumpirmado na yan. Bako na makangalas yan. Urulay pa sa nangani sa urulay pa sa nangani ganito pang mga panahon sa waiting, nag-iiliwal pa yan. Kaya itong gurang na kaibanan kayan, na-influence siyang intern, mas malala sa iya na. Grabe Grabe man itong gurang na ito. Naulakitan sana, pero mas laging malala pa. Nalian itong gurang na ito. Gano'n kaya, harap pala niya kaya na, madaliin siya. Ang karahain ka ito ni gurang, nag-resibo. Di ba? So, ini mga tugang, patunay sana na talagang may history. Yun na nga. May history. Ayos nga. Ayos nga. Hindi magpalinig-linig. Pero may lugod nga kung nasa mood. Maurag nga yan. Kami mga tugang, bako man kaming perfect. Bako man kaming... Pero bako kaming aruggayan. Garapalan,
Ako kitang perfecto. Sa inyong Pero- para mo, Belay, Marger, sa nakapatungod kay Ayor. Sa Yun. ni, sa nagpabagsak kay Ayor. Ayo. Totoo Oo, yan si Ayor. Problemado si Baka Ayor. nagtatarambaga na kadto ngayon, yaon ngayon sa mo, pero iling nga yan nangyari. Bis nga makatabang, nakatabag pa. Kaya, pag ginutom ni Ayor, Hay! Ay! raranguton an bitis, bitis na. Ubus yan Rarangutong- sa imo dawa. Oy. Dawa ano ini, dawa bilog mong braso, bilog mong hawak, ubuson yan kaya. Ay, ngaya Ayor. Proven na baga? Ah. Eh, man. Proven na baga, partner? Oo, Hindi nga man daw ang ginigibong mo niyan sa, ano ini, sa hinalian niya. Yung baga, manang ibang ginibo. Sa pag kasahiling partira. ko, sa ginigibo kaningon yan, garo si Ayor nag-iisip-isip na, ano nga yung tao Talagang ni? dapat mag-isip-isip ka, Ayor. Ayor, mag-isip-isip ka, Ayor. Gusto mong maisalbaran sa diri mo. Ay, rumayo ka dyan, Ayor. Dumistansya ka dyan, Ayor. Butasan mo Grabe yan, Ayor. Ay, sus, Grabe ang Mario. rabis kaya. Pero kasi Ayor, kung isa si mga reject duman sa iba, garo para saralod na. Ano? Pero saralod niya. Sa bagay, si... Ano mo si Ayor kaya kulang sa pansin, saka kulang sa Aruga. paha sa pag-umaw. Ano, si Ayor. Kaya daw reject na duman sa iba, pigsalod niya. Kaya iling Ayor. Ini talaga, maurag din mag-umaw. Sa totoo lang. Ayo. Maurag din umumaw. Sus Mario. Lalo na pag... Tapati nga na siguro, Udo, ibarita kaning mahamot. Nagkakaparong ning ano, ning itong parong ning Mananribo. Sus Mario. Ay ko ni. Kada ko ng istorya. Kada ko ng istorya di yun. Off air. Sabihin lang nindo kung saan kita maharampangan, tama iristoryahan kita. Pig ko kayo kay mga tugang, pig ko-confirm lang, ang mga pig para ako niya. Yeah. Yung mga ang problema sa iya, nagsakripisyo kasi kan si mga taong ano. Pinangaralan da. Pakiriba. O yan kaya, halo Yo, na yung sinaro- job saro. order yan. Pambira. Hiningi si ano, halo naman yung job order yan. Pambira. Talagang. Recent tinawan yung kasubgan si Ayor. Pig para kurunsinti. Ang makanos ka ni partner, ang impact ni sa media. Nakulaon ang question ang pag-abot duman sa impartiality. Ano? Sa kaday, arabong industry. Kaya magamarisa mo, ang gabos na barita, puro aleluya. Sa kang problema nga ni kani Marger. Sa indang beneficiaryo. Si iba man dyan, ang pagiling, sa gibo kan saro, gibo na kang gabos. Ano? Yan ang makanos. Yan makanos. Nakakadamay sa pagiling kan iba, ang kagibuan kan lapa. Nahuna mo, si iba lapa naman. Saro lang po ang lapa. Saro lang ang lapa. Dahil may aram ko na taday na tutunaw yung kalapaang. Sa sobrang hibog, dahil natutunaw. Natutunaw. Ano po gano'n yan? Si din nagagadan? Immortal. Immortal. Sinasabi ko kanto sabi ko kanto, sampot ka lang boy. Sampot ka lang baga. Sa politika. Lingaw kang buhay. Yan ang problema pag intirong hangog na sa politika. kwarta, sa Ano politika. sa politika, dumas sa banwaan nila, ano dahil nagdadanay si Agum niya? Tawa sa bistado. Natan chance nga ni OIC pa lang, si abuso grabe na, paano mo yun? Puro transaksyon si inaatupag. Aram yan. Aram yan. Sige. Pabalik lang kita. 8:37 na. At yan, mabalik lang Initom kami. ko lang girarinig kape ko. Sige. Naglipot na. Iyo, masakit naghigop na nasa kainitan kita kan sa tuyang S. Mabalik po kami mga tugang at yan. Oras yata ko yan, alas 8. Tama ni? 32 din pag-aga. Hindi po ako sa ni Aisha ni Kaporte po ta. Hindi po nga rin yung nangyari sa kuya kan Tuesday na accident po. Tapos po may ibang pong budget para magdalig-dalig ng makakong pang-CT scan. Bago po mo yung basta-basta ang halaga kang pang-CT scan. Lalo na po na panahon masakit ng kwarta. Dako lang pong pasasalamat ka sa Provincial Hospital na po kay sa Kaporte ka. Natabangan po ang parok sa kuya, bakit sa napo sa kuya, sa kagabos ang taon sa Pili, buong Kamsor. Salamat kay Governor Del Deporte sa
Sana po, diretso na po yung project niya po sa mga taga-ibig sa Tuya, sa Luzon. Nagpa-chest x-ray po ako and nagpa-request po ako dahil for the past few years po, may nafe-feel ako na nahihirapan akong huminga and medyo masikip din po yung dibdib ko. May nag-recommend sa akin na pumunta po ako dito sa Banasi and dito po ako magpa-check. Nung pumunta po ako ng PHO, sabi ko magpapa-schedule lang muna po ako. Kasi sa ibang hospital po, may mga kailangan pang mag-schedule. Sobrang natuwa po ako kasi sinabi sa akin na di ko na raw po kailangan na magpa-schedule. Then, ayun, pumunta na daw po ako dito kasi i-entertain naman po ako kaagad. So, ayun po, pumunta din po ako kaagad. Mabilis lang po yung process dito compare po sa ibang hospital. So, Gov. Luigi Villaferte and Congressman Migs Villaferte po, sobrang salamat po sa mga programa ninyo and sa ganitong klaseng project po na hospital na sobrang nakakatulong po sa amin, lalo na po sa mga walang masyadong kakayahan na makapag pa-check up sa mga hospital. Sobrang salamat po, Gov, and God bless po. As a cancer patient po, grabe ang proseso kang bulungan, halawigon, grabe po ang gastos. Naaraman ko po igdiyo na igwa pong libreng CT scan, kaya nagdigdi po kami. Magayunon pong maray pag-text ko po duman sa tinaos akong sa messenger na nagsimbang po tulos, tapos maugmahon po sindang kaulay. Nag-request pa ako na mapahatod ako, hindi kahara-harayo, bago po akong chemo, garong malain pa ang pangati ko. Inapudan pagiraray po ako, nasusunduon ako, ihahatod pa. Arong palan kaya ang serbisyo madalion po pati. Ada pula pong maray ang sakuyang pasasalamat sa mga family Villaferte, lalong-lalo po si Gov. Luigi Villaferte, Migs Villaferte, and si Elray Villaferte. Dakulaon pong maray ang tabang na sa indunting sponsor. Sana po, dakul pa kamong matabangan. Kulang tabang po ang opisina po kang Kapuerte, lalo na po sa digdi sa Rinconada. Madali pong natabangan, 100,000 po ang tinausa mo. Madali po si pag-process me. Almost 1 day lang po na si claim ni po. Hindi po kang pamilya na mo. Maraming salamat po. Congressman Migs Villaferte, sa tabang po sa mong pamilya, nakulang pasasalamat po. Nag-in po ako sa IDE, Kapuerte, para po mag-ayat sa tabang. Para po sa hospital ni Mama. Na-amputate po kaya si Mama, dala po iya darawang tiil. Iyan po ako sa adik ko sa sapon, tapos pinabalik po ako nguwa. Natawan na po ako sa 20,000 pesos. Nakulo pong tabang adik ka hospitalization ni Mama. Salamat po ka, pamilya Villaferte. Lumapit po ako dito sa office po ni Congressman Migs Villaferte para po humingi ng financial assistance para sa hospitalization po ng mother ko. Medyo mabigat po lalo at matagal na po siyang nagpapagamot sa cancer niya. So, ang laking tulong po nung nakuha namin na 30,000 na financial assistance. Lubos po ako nagpapasalamat kay Congressman Migs. Napakalaking tulong po nito. God bless po. Natutuwa po ako dahil isa ito sa pinakamagandang programa ng Kapuerte. Yung sa medical assistance, lalo na sa aming mga seniors na wala nang kakayahang maghanap buhay. Lumapit ako dito kasi yung nanay ko na-confine because of heart failure. Nakatanggap po ako ng nasa 30,000 po. Maraming salamat po, Congressman Migs, kay Governor Luigi, tapos kay Congressman Elray sa mga magandang programa po ninyo. Maraming salamat po. Nagpa-scrape po ako, uga pong nailing sa baga ko pong nodule po, garo po, bukol po. May uman po akong pang-CT scan po, kaya nag-aagad po ako ng tabang digdi sa Kapuerte po.
Ngayon po na CT scan na po ako, nakaluwag-luwag po sa kuya kong kaisipan na nag-iisip po kung ano po ang namamatayan ko po. Maraming salamat po, Bob Luigi and Congressman Migs Villafuerte po sa libreng CT scan po. Maraming salamat po. Ngayon po, igodig din ng pa-medical mission. Tapos, pabunod pa ako ng ngipon. Ta may nagkulog. Maugma po, ta dahil na kami magagastusan. Ta mahal po ang pabunod ng ngipon. Daw po, harayo kami. Digdihan mi po, ta maray na tabang po sa samuya na dahil na magastusan. Pag-check up ko po sa kuya pong bidista. Pero po ako nakakatungtong sa yelo o kaya sa mainit. Naugma po ako, dahil na ako mabakal, tapos matatabangan pa po ako ng mga namatay po. Gobluigi, salamaton po na maray sa dakulang tabang na tao mo po digdi sa Samuyang Municipal Lagunoy. Sobrang salamat, Tabi Job. God bless po. Salamat. Si papa ko po nasa hospital ngayon sa Tanchuling. Nagsimula lang po sa trangkas, kaya po siya na-confine, tapos bumaba po yung potassium. Tapos nagkaroon din po siya ng sa uric acid and diabetic. I'm the wife of my husband who is suffering from stage 4 cancer. Nagpapasalamat po ako sa Capuerte kay Congressman Migs dahil po sa nakulang habang na-operahan po ang agad ko. Sa pagiging pong babae at ilang po na enlargement of the heart. Tunawan man po ako sa 30,000 pesos para pang tao po sa hospital din ni nanay. Ako po nakakuha ng 20,000 pesos from Kong and Gov. Natulungan ni Dog yung 22,000. Laking pasasalamat po. Kaunti na lang yung babayaran ko sa bill. Nagpapasalamat po kami dahil sa araw kaning programa Kapula pong Katabangan. Makakatulong po yun kasi ngayon po possible na mailalabas na po namin si Papa and mababayaran na po namin yung bills namin. Hello po Kong Mix and Gov. Merry Christmas and have a Happy New Year po. Thank you so much po sa tulong niyo po. Sana magdanay pa man po ang kaninyong pagtabang. Maraming salamat po sa pagsuporta sa amin bilang constituent ng Iriga City. Kaya patuloy po kami na loyal sa inyo. Bueno, bato kabar kita sa tuyang programa oras siya tungkol yan alas 8:42 nin pag-aaga. Oy, pabutan na palang biniling condolences ang pamilya Sinyar. Ano? Uy, iyo pala na iyo. Sa pagtalikod sa ibabong ang ginaban, kan dating mayor Maruha Andaya Senyar. Kan Dragay Cabarinisor na nagserbiwan bilang public school teacher, school principal, municipal treasurer, municipal mayor, asim professor kan PUP Ragay. Ngunyan ang lubong ni Dipuntong Maruha. Dahil karo cremation eh. Oo. Kasuugma, piglas night kasumanggi sa Ragay, pag-alis sa Naga, di babalik sa Naga para sa iyang lubong at yan na paghahapon sa Santo Niño Memorial Park. Ano? Kaya condolences na lang kay Bukalwarin Sinyar, kay Bani Sinyar, kay Bading Sinyar, kay Yip-Yip, at sa iba pang kapamilya ni Dipuntong Ragay Mayor Maruha Andaya Sinyar. Yan, condolences po. Kaya bagakan Miyerkules, si Board Member Bobby Nopra, yung nagpadrino ng resolusyon na ang nasanggunian, nagpapabot din na pakikinumamay sa liderato ni Vice Governor Salfortuno Jr. And pagkatapos kan sesyon, hapon, nagpasiring sinda, digdi sa may crematorium. Digdi sa may Balatas. Sa may Balatas. Okay. Oy, pirang naman, si condolences man sa pamilya ni Oka. Ayun pala. Si Matuang
tugan ni Oka, nagpaaram naman sa ibabaw ang kinabahan, kaya kung doon siya sa sabihin pagbalik di kay Oka Ismenda. Sa presentasyon ka Marinosor, ayaw naman sa presentasyon sa sedang hometown. Ito nga nagpuli si Buso Oka ngon niya. Nagpalabanan mo na si Buso Oka. Nagpalaban. Wag magbalik doon sa sedang Banwaan para sa tugang niyang nabaaram sa iba. Pinakabato ang tugang ni Oka Ismenda. Nabaaram May babasahan ako mga partner. Sige. May babasahan ako. Mansueto Saez. Post. May 9. Alas 9:24. Para sa kaaraman kan mga nasa radyong sigian tiwa-tiwa manungod sa korupsyon. Pag korupsyon daan sahot sa sarong opisyal sa gobyerno, dapat may ebidensya. Sala. Ang presumption of innocence until proven otherwise applies to common crimes committed by civilians, even politicians. But if you are a politician or government official appointed or elected accused especially of corruption, you are presumed guilty until you prove your innocence. Yan. Dahil kay puha ng ebidensya, lalo na kung ibinabareta pa sa naan gibo mo. Ikatalagaan mapaliwanag, right yan kan mga tao na haputon ka kung totoong korap ka. Yes. Tama yan. Ngayon na ng punto, ha? Arog ka ni, sa comment section, Mansueto Saez Giraray, ang author. Arog ka ini na aram ko kung sa irisay nagbarakal kang project na tinaok ang LGU Naga sa favored individuals. Hoy! Nangaranang ko na kamo, mahagad naman ebidensya? An pagngaran pa lang sa Indo, ebidensya na. Kamo ma-explikar kung taano kamo dahil dapat kabali sa nangaranan. Alangan man ako, korupsyon ini, kamo an may problema, bako an nakaisi kang trabaho nindo. Dagdag ko pa, sabi pa ni Mansueto Saez, ang sibilyan na nakinabang sa korupsyon, pwede mang kasuaning kapareho kan kaso kan si politikong korap. Correct. Bakit ako, iyo papalan an aranggot na nasautan, an saro maakusar padaa. The nerve. Sige na, bring it on. Sabi man ni Attorney Henry Briguera, yes, bring it on. Haluisa na. Good morning, mga abogado na, ha? Mga abogado na. Kaya parang nag-insinuate naman, Marger, na ang mga piskal na mga abogado makaraso. Ili nga, pig-trigger rin da, imbes na patilugod mga abogado ngunyan, mga taga-legal aranggot. Profession. Aranggot. Nagaro ini-insulto sinda. Kumbaga piga-antagonize mo lugod. That's yan dyan. Piga-antagonize mo lugod na maging arrogant iyan ang maging hero. So, malamang talagang pasiring dyan ang daralagang kayan tabi partner. Tama yung mga ibang pwedeng magpatunay ika-inosente. Kamo! Yung baga. Ang trabaho taga sa media baga, kaya makapirmi kita may hapot. Nagahagad kita kan reaksyon ninda. Hapot kay ayo, mga araw kaya, no? Gurano ko totoo na ini ang corruption na ini mga allegation ng corruption. Na may mga individual, gurano ko totoo na nagkukontrata na dyan. Bako ka mang kontratista, taga-bangko ka. Ayo, sarap pa yan. Kakasuhan tulos. Iyo baga. Nagsabi ka lang kayan. Mga kaso da uyo baga si sabi ni Mansueto Saez. Aranggot na nasahutan, ansaro maakusar padaa. Wow, the nerve. Sige na, bring it on. Bawan talaga. Ang sabi mo kasi mga abogado, sige na ngayon may kasunta ba? Buluntor ngayon kaming abogaduhan yan. Pero magayon ang punto niya, digdi. Ara mo si Mansueto, taga-radyo mamagani. Presumption of innocence until proven otherwise applies to common crimes committed by civilians, even politicians. Even politicians. But if you are a politician or government official appointed or elected accused specially of corruption, you are presumed guilty until you prove your innocence. Iba you are presumed innocent until proven otherwise. Ini man, you are presumed guilty until you prove your innocence. Tama man eh. Kung babalikan tayo duman ka sa mga surat ni BP, ni dating BP. Malinaw kayo ba naman allegation ng corruption. Na nakaabot sa iya. Nakaabot sa iya. Ano niyo? Since 2021 pa. Take note 2021 pa, pigo-urulaya na. Ang mga araw kaya na bagay.
2024 na ngunyan. Oh, kung dai pa nagsurat si Leni Robredo, ano taday makurupad-kupad paghiro. Yan. Ano ta kay Yung sa naman ang pigahagad sa hindi. Yung nga ni, ilinga ha? Anong reaksyon nila ngunyan? Hinarali si mga critical na back member. Day man, in fairness man, naghali da. Nag-resign da. Nag-resign da. Oh, pero kung day katubod sa allegation, ano ta matatanyog ka? Exactly the point is. Ano ta mapatanyog ka? Ano man ta ma-resign ka? May bagong kayo niyang siligasyon. May executive order. Oh, nagkaroon ba nagkukurekan si Jesus Morsi? Ano sabi sa executive mga order? ano yan, siguro kag si mga department heads. Oh, pero araw ano man tamagibo kan mga araw kay Congressman El Rey. Oh, duma sa political side. Ano ta day ka malaban, incumbent ka. Si mga suportadores, tama, magay na magasipuntos duman. Oh, isakripisyo mo si mga nagtarabang sa iyo. Balat mo. Oo. Saka kung ikaw ka malaking accomplishment. Oh, iyo baga. Oh, ano ka day ka malaban? Kung ang sa imong pagtubod, santambak ang sa imong accomplishmento. Ano? Day ko maatras. Ang suporta kang tawo niya on sa imo. Day ko maatras. May saro ka pang termino. At day ko maatras. Di ba ka? Kaya lang, lubledo. Bako ilang punto. Nakatuko kang mayor. Ika para hambot mo, kadakol kang accomplishmento. Oo. Kadakol kang infrastruktura. Tsaka ang sarong incumbent, mo pwedeng mamili ng kalaban. Oo. Ikaw pwedeng mamili ng kalaban. Saka dahil, pigil di po naman si mga nagsuporta sa imo. Totoo yan. Kung ang gusto mo kayang paluwason mo yan, pero masakripisyo ka. Yeah. Ano? Masakripisyo ka kan sa diri mo kang posisyon mo. Dahil sa kagustuhan kan ibang tao. Garo harayoon man. Ano? Garo na yung magkatubod-tubod ang arog kaya ng mga anggulo. Number one kaya napigsasakripisyo mo kung talagang tubod ka, na grabe ang akumplisibyento mo. Napigsasakripisyo mo talaga dyan si mga tao. Nagtutubod sa imo. Para ma-preserbar ang sadiri mo. That's the yan ang pinakatamang anggulo diyan. Ang ibang anggulo yan. Self-preservation ang nangyayari. Kaya arog yan kayan. Kung sa pagtubod mo bumidagsakan ha. O di lumaban. Pahingalo na lang. Pahingalo na. At saka bako lang, kung sa pagtubod mo medyo tagilid, hanap-hanap na. Taga-hurop-hurop. Dahil ka na magnaog duman sa, wala ka duman sa sarumong opsyon. Ano? Anong igagarkalita mo sa luwas kanaga? Ha? Baka lingog kang pandemic, si mga tagaluwas kanaga, para barawalan mo maglaog. Yung nga na ako nahiling na may sa kuya na garo post man sa Facebook. Garo nakaabot ng libanan. Nakaabot ng libanan. Ayun, ginamit si Metro Naga Development Council. Okay man lang do. Kundi ang anday ko sunod naman, garo nagki-claim ka na naman na garo may dakulao na marin si papel mo duman sa duman sa purpose kan si lakaw kan si grupo. Samantalang si Development Council ang naglalakaw duman. Bako man si individual na tao. Bako lang, si sponsor lugod nawara na si papel. Si nag-provide kan si malupit. Nagki-claim na pambira. Aram mo maski baga sa surat ni Leni Robredo nagluluwas yan. Itong sa issue kang kuryente. Maski nga si Congressman Ellery na biktima man kang nag-claim sa airport. Pati itong sa dagakan probinsya dyan sa likod kang niya. Pagkaluson yan, nakapapicture ka sana. Ikanaan ragmao. Garo araw niya. Kasog pigdeklara si Magaro, capital, Pakuan capital na. Alin naman bagayang aram kan susmanaan Magaraw mo. Nagpuproducer ng Pakuan. Baka ang makasulangan, ito siyang hadi kan edukasyon. Ano si Rocco? First runner-up. Ashiret. Ay, Diyos ko. Dahil na nga, kita ng mga paarog-arog kaya dapat aranuan na Kaya ko na pasala kang bagon si itong color, itong timbaga kan itong color niya. Na may green. Binago.
Dahil itong pagnaubagan, gini mo ng nagana. Nagbarago si color. Nagin ng blue-green. Ano? Dahil naku tapig bali si blue para total green ang... Ano mo ito nag-deliver? Anong uniforme? Sinamamba... Ano ba? Kumang food banda? Ano ni? Grab. Grab. Si Grab. Kaya siguro ng Grab. Sayod na. Ayun. Grab. Ay, hindi kita. Ano? Pero tama niya, ini kay Mansuetong iniyo. Pasensya ka na, Ayorata, inian mga day mo na dangog na gusto mo ipadahog sa imo. Applicable naman rin kaya duman sa nangyayaring legislative inquiry sa Iriga. Si Piskal yan, si Mansueto. Piskal. Si Piskal, dati benta ka radyo. Kang panahon. Tama ni. Lalo na nag-react si Atty. Briguera. Ayo, bring it on. Dahil yung pikisipan na. Yan, sinasabi. Sabi nga na Atty. Briguera, Ayor, isipon mo. Isipon mo. Pero maganda, mga abogado na nagtataram. Yung gani. Ang problema ata si institusyon na kinababalihan kaniyon hindi mag-agom. Iyo. Ano? Tapare sila mga nasa legal profession. Ganun lugod. Tayo mga kami nagagatong pero... Pero may nagkakampi, ano? Ano? May yung nagsusurog na akabado ninda sa profesyon, ano? Hindi damang kaya. Siguro talaga... Ang mga reaksyon nga niyo, basaan mo mga reaksyon. They know that, sabi ni Arlene Bongat Barias. Tatatao man ang mga iyan kang law, kaya lang mas makusog ang compulsion na magkurakot, bago lang, baka lang dai masukitan. So yan ang mga reaksyonis dyan. Simple yung ang pansot niyan eh. Tayo ba ko nagkuha? Tayo ba ko nagkuha? Bako man ako nagkuha. Tayo man ako nagkuha. Yung baga si Simbag, si Tono kan Simbag, actually arog. Mayo akong arog gani, Mayo arog yan, dahil po totoo yan. Ano? Totoo man talaga. Pero dahil man to bastante. Ano? Alastan. Ay, sa EB, well, bahala ka na at ang Aribareta. Bahala ka na. Alas 9 na pala. Iba ka, maalas 9 na. Nawiwili kita kay Ayoray. Ano? Dahil pag aramo, ini kayo mga opinion ta, mga reaksyon ta, natipon tali. Entertaining kaya pag siya ang issue eh. Ano? Ay, nako. Nag-uurulayan kaya. Maski sa social media, grabe talaga ngunyan. Hilingon mo, kadakol mo sanang mababasa, kadakol mo mahihiling. Pero kakarasuhang gabuts nga. Ano man mahihiling mo dyan. Pero hindi lukod mga personality na bistado, na nagre-react ng negative. Pero pigi-ibitaran, ano? Pigi-iwasan niya. Pigi-iwasan. Ang pirming nababanggit ba? Troll. Si Troll. Si latest na interview, nababanggit naman, Rick Arnedo. May nag-send sa kuya, binanggit da ako. Ako da ang pinaka-primerong nagsishare kadtong, sa Facebook. Anong labot niya kung ipamugtagtang ng share ka, anong labot niya? Tano kapot niya social media? Kontrolado niya ang social media. Siguro gustong kontrolon digdi sa syudad ni Naga, pero inda sa si mga personality dyan na bistadong marin, dahil niya harap-harapan. Dahil niya pangaranan. Pangaranan. Ako lang ang kaya-kaya niya. Simpleng Rick Arnedo lang ang kaya-kaya. Itaw mo na nga yung password mo. Itatao ko nga ni. Oragan. Para nalalaog ang sa kuyang Facebook account. Magtaram ka lamang ang sa kong kalag maumayan. Grabe kang insecurity ka niyo, manager. Garo baga dikit-dikit duda niya maski City Hall. Kaya baka City Hall, ang approach diyan, bako man si performance mo. Pag pinapod ka diyan, garo nga bako sa kuya. Loyalty check pala. Garo bako ka sa kuya. Ay nako. Ay makanos yan pag-aarap na kayo. Kaya mag-urugban na lang kita sa kaugma. Tirakal daw na lang. Paano ni mga dadalanon, dadayuhon. And libre po, libre. May bago daw ako nahiling naman sa kaugma. Itong mud race. Mud race. Bago to. Kukulkulon mo sa agaw mo. Daralagan sa laboy.
physical fitness activities, obstacle course, asin ka dakol na laboy. Yan. So, masakat, malitong-litong, marulukso. Ay, maganda itong may kategory naman na alsol mo si ago mo, madalagan ka. Ayun na nga ni. Yun na nga ni yan. Ang problema naman, kung very Lucena, look alike, tapos ang agom dakulaon. Tapos Mariusip. Couple, husband, carrying wife category. Anong ganahan mo dyan? Akong kakargahon. Family Baliktad. Akong kakargahon. Oy, pero ang deadline partner is May 21, 2024. Dahil malingaw ko yan. May 21, 2024. Tapos, Battle of the Bands ba ng top 10 finalists, Catharsis, ayun na. Ayaw na ko duman. Retrobike. Nakapasira ko duman sa mall. Mandela, Jinx, The Box Tent, Music 8, Gibson, Flakes of Sky. May 25 yan sa Capitol Grounds. At audition pa sa napasik laban talaga. Grabe. Sa Dance Revolution. Inig Dance Revolution. Kadakol. May 26 yan. Diyan man yan sa Capitol Grounds. Kadakol na dala nun. Ining top 10 finalists sa The Big V. Pirang taon na ni. Pirang taon na ni. May ano dyan may isang contestant yan, finalist, ang apelyido Mimay. Ano yan ni Ed Mimay? Hindi ko nga Mimay ang apelyido. Brian Mimay. Ang talent niya pagkanta. Ang mga prakanta baga kaya, mga prakantang Mimay, kadakol-dakol, ano? Araw mo siya, talented siya eh. Ayo. May talent eh. Talentado talaga yan. Pira na inad ka na yung... Talentado talaga yan. Talentado yan. Pira na inad ka na nagbani. Discovery yun talaga yan. Araw mo ni Ed na may Mimay nakabali? Hindi ako. Baka pagninigaran. Mo pagninigaran yan. Pagninigaran yan. Malinaw ang apelido. May 26, Tour di Kaugma. Ay, kuya yan. Si mga previews ko yan, ginatos na mga siklista nagbali dyan. Nagbabarili ka, no? And, syempre, yan ang boy kayon. Kamsur 3-on-3. Tapos may bago na itong airsoft competition. First Gov Luigi Villaferte Cup 2024. Ayun. Kadakol mga nagkakahilig sa airsoft. May 25-26. Iyo. Kadakol. Ano nga ni? Matisting man nga niya. Magastos pa ganyan manager na kawat. Dayman? Dayman? Ang dadarong ko, itong ginibo kong lastiko na may balang perdigunis. Ba dyan pwede? Hindi ka pwede. Hindi ko rin naman air. May air man to. Itutulog gani ka rin. Kanduros. Kundi itong ano ini. Ay, aram ko na ko sa kama-charging duros. Dumas sa taga-video. Grabe ang kayan. Grabe ang pressure ka to. Ang humidity grabe. Inubos duman. Hindi daw. Tuloy-tuloy na kita to. Pero ang Edbero Kamsur, sakaan PDRRMC, abangan mga announcement din na. Ayun nagtripo na baga nag-rating na sa... Aram mo, duman sa itong air balloon sa Albay, nangawat duman sa medical team, ang Kamsur. Kamsur. PDRRMC. Pinapinutan ni Joko, Celebrado. Uy, ini pala no, igwapa pala ng mga partner. Ano pa? Universal Reality Combat Championship, URRC. Bago man yan. Mixed Martial Arts. Yan, madadalan din sa Kaugma. Ako pa, hindi ako magdalan ka ni. Philippines versus South Korea. May 25, alas 5 sa Capitol Grounds. Ayun, okay. Siyempre, si mga naka-line up na mga performer, mga banda, sabi nga ni Governor Kasuma sa interview sa Manila. Mga artista. Gabos na generation, cover, kan mga performer. Apo Hiking Society. 70s, 80s, 90s, Gen Z. Mairibahan sa sarong event to. Apo Hiking Society, Black 9, Mayonnaise, Itchy Worms. Saan ka ta? Benny Bagay? Apo Hiking Society. Apo Hiking. Apo Hiking. Sampol. Ang inaanap ni Papa Jing, si Ruben Tagalog. Ano? Si Ruben Tagalog. Makonsuelo. Hanapin si Edie Peregrina. Jumidis Maturan. Aray, nalipunto na yan. Basta kaugma, maugma ha. Anas libre. Sa iba palang festival pag may bayad. May bayad. Dili kayo baka sa Kamsur,
bako lang sa kaugmay, maski sa mga municipal town fiesta, talagang pigdadaranan mga... Ayo, pag may governors and congressmen. Pigdudulok na si mga bisitang banda na nahili na kang mga taga Balatan. Ito nga din sa Gatsituin na, isa maghuhunan na purong bounce ito mga taga Gatsi. Oy, maparami kita, Barger. Tabad mabalikan na naman si Ayor, mahalaban naman kita kan eh. Oy, mabalos ka sa napagkantabi mga tugang sa pag-iribaran ko niyan pong aldaw na Sabado. Next Saturday, iribaran naman kita para ihatod sa inyo ang mga maugmang mga bareta, mga issue dito po sa programang Probadong Serbisyo Kaforte. Sa pangalan po ng DWB Kamsur, hindi po ang salit sana si Bene de Sena. Good morning. Salamat sa pagkantaba. Yun sa Idol Lingkod, Rick Lagarto Arnedo po. Mawalat ni Diyos Maray na aga. Umasenso kita. And siyempre mga tugas sa pangalan kan DWEB FM Kamsur sa Ringconada, KM Kakampi sa Partido, and kan BBS FM sa Naga City, kay Banbirgi si Ariel Camarote sa Technical. Sa pangalan ni Maiko Garcia, ano si Maiko? Pinakapi ko to kasubanging malipot. Ako si Jun Bernas, thank you kasi na pagkantabay. Sagkod sa masunod, Kaferte, Kamsur, Marinaga, Mabalos.